Hello, 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 hello. Pinoy, talakayan, kay Paski, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy, talakayan, nakikinig ang buong sambayanan. Pinoy, talakayan, kay Paski, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy, talakayan, nakikinig ang buong sambayanan. Simula alas 4 hanggang alas 5, magbasa ka ng dyaryo, tumutok sa radyo, kasama ang tatlo sa araw ng linggo. Mga maaasahan na tunay na katoto. Kung meron kang issue at mga komento, kung meron katanungan, pwede kang magreklamo sa programang talagang #1 sa estasyon na maaasahan. Huwag mahihiya na ito ay banggitin, sigurado na ikaw ay papansinin. Ang talakayang talagang kakaiba, kung nakikinig ka, Pinoy kang talaga. Pinoy, talakayan, kay Paski, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy, talakayan, nakikinig ang buong sambayanan. Pinoy, talakayan, kay Paski, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy, talakayan, nakikinig ang buong sambayanan. Ang ating gobyerno ay walang ginagawa, kaya ang kahirapan ay lalong lumalala. Kawawa naman ang lahat ng dukha na hanggang ngayon kahit isang tuka. Ang ating kalikasan na di maiiwasan, kahit na anong gawin, siguradong mababawasan ng bahay sa lakas ng bagyo na walang ginawa kundi ang mamarwisyo. Ang ating komunidad, probinsya o syudad, hindi na aasenso kung walang abilidad. Bata o may edad, siguradong mahuhuli ng mga pulis, PNP, Intel, Cavite. Mahilig lumiskarte, walang warrant o pares. Ang dapat sa inyo, ang tsapa ay inaalis. Kaya ang panawagan ko sa ating Pangulo, gawin nyo ang lahat para ang tao'y di sumuko. Pinoy, talakayan, kay Paski, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy, talakayan, nakikinig ang buong sambayanan. Pinoy, talakayan, kay Paski, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy, talakayan, nakikinig ang buong sambayanan. Pinoy, talakayan, kay Paski, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy, talakayan, nakikinig ang buong sambayanan. Pinoy, talakayan, kay Paski, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy, talakayan, nakikinig ang buong sambayanan. Pinoy, Pinoy, Pinoy. Ay, magandang hapon po na naman sa ating mga katoto, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa ating mga masugid na tagapanood at taga-subaybay sa ating palatuntunan dito sa Kakampi Online sa programang Talakayang Pinoy tuwing araw ng Lunes at Miyerkules. Sa ganap na ika-12 ng tanghali hanggang ika-2 ng hapon. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, mga katoto. Ika-4 ng Setyembre. Narito po kami ngayon, mga katoto, upang pasiglahin ang inyong pananghalian sa pamagitan ng paghahatid ng mga pinakasariwang balita sa loob at labas ng bansa. At na mga balita sa ating kapaligiran, hatid po naman ang ating mga gwaping at energetic na field reporter na sina Katotong Ernie at Eddie Buwan.
Gayun din si Katotong July Pudok, kabilang na si Katotong Albert Guanzon Lawin mula pa po sa Middle East, kung saan binibigyan din natin ng pansin ang mga mainit na issue sa kasalukuyan, partikular na sa ating mga OFW sa tawid dagat ng bansa. Ito po ang inyong Katoto, Paski Natividad po. At ang ating pong mga kasama ay parating pa lang on the way dahil sa inabot po ng matinding traffic sa kanilang dinadaanan. Kung may 3 po tayong itlog, gayon din po, at ngayon po ay bibi na ito, mga Katoto. Kwek. Kami po ang 3 ito na naging pato na. Kwek. Patid nyo ba mga Katoto kung bakit? Tanungin nyo ng ating Katotong Willie na malilate siguro ng dating. Kwek. Kaya mga Katoto, tumutok lang po at makibahagi sa loob ng 2 oras na talakayan at balitaan. At huntahan na tiyak na pakinabang, mga Katoto. Kami po ay kasapi ng mga kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At ngayon po mga Katoto, mayroon po tayong papasok na tawag mula po sa ating field reporter, si July Pudok. Pero bago po yan ay kahit na on the way pa lang ating mga Katoto na katandem dito sa ating programa, ay pakikilala ko rin po sila. Ito pong ating kasama na si Dan Equalizer alias Equalizer Sulweta. Ang ating pong kasamang si Katoto na si Engineer Willie Wan. Kawawa po sila na on the way at nabara daw po sa trapiko. Subaybayan din po ninyo kami mga Katoto. Mag-log in sa Ustream. Buksan ang inyong mga FB account o Facebook account sa inyong mga cellphone at computer sa aming website. I-search ang www.ustreamtv/channel/Kakampi Online. At presto, mapapanood nyo kami ng live. At kung di nyo mapanood ng live, sundan po nyo kami sa YouTube. Type nyo ang Talakayan Pinoy in Kakampi Online. At lahat ng aming nakarang pagtatanghal ay inyong mapapanood. At inaanyahan din po namin kayo na makipagtalakayan sa aming sa aming programa, o kaya kung may mga suliran kayo na ibig idulog, ay pwede po kayong tumawag dito sa aming himpilan sa mga numerong 553-8656 at 788-3607. O kaya mag-text sa smart number ng smart number ko, si 0928-735-4919. Tanda po kaming maglingkod ng voluntaryo sa abot ng aming makakaya, maliban po sa kwarta. At ngayon po mga Katoto, dahil wala akong dalang Bible dito, andito po ang nasa linya natin ang ating energetic at vlogging reporter na July Pudok. Okay, pasok Katotong July. Yes, Paski. Alam mo, nakakaawa yung mga lugan no nakaraang Biyernes dyan sa may port area kung saan dumain sa atin at naalaman nilang isakot sa mga mamamahayag na kung saan ay sinabi nila na halos nagulantang sila sa naganap na sunog na hindi nila alam ang kadahilanan, na sinabi nila kandilang simulan. Meron naman nagsabing kalan na iniagis sa mag-asawa. Pero nagdududa sila na bakit sila ay pinaaligtas doon sa lugar na yan. Dahil matagal na raw kasi silang sinasabihan na umalis sila raw, pero hindi sila umalis sapagkat kausap naman nila si Chairman Aida Lapapyat.
Pagkabat karaingan nila, Paski o Katotong Paski, Yes, ay yung Katoto. tulong man lang ng pamalahang lungsod ng Maynila Okay. na hinihintay nila kay Pangulong Mayor Erap Estrada. Ganun. Ngunit Oh. may nauna lang tumulong sa kanila itong si Vice Mayor Hani Lacuna na kung saan nagbigay sa kanila ng tinatawag na tuwalya, nagbigay na rin ng mga gamot at mga bigas at mga grocery packs. Bagamat sinundan rin ito ng mga Filipino Chamber of Commerce Civic Group o businessman ay nagbigay din ng napakaraming grocery pack, panig at kumot at iba't iba pang mga gamit para sa kanilang pangangailangan. Sinundan din ito ni Vice Mayor. Congresswoman. Yes. Si Vice Mayor Lacuna. Okay, sige. Sino Yes, naman yung congressman na sinundan pa tumulong rin din? ito sinundan dito ni Congressman Kabaka President na si Amado Bagatsing, kasama yung kanyang anak na si Congresswoman Crystal Bagatsing. Okay. Ang laki tuwa ng mga taga-Porteria dito sa tumulong sa kanila sapagkat kahit papano hindi sila nakalimutan na ambunan sila. Pero sana wag daw silang pagsawaan sapagkat ang kailangan lang nila yung kanilang pangangailangan. Yung mga, yung konsyal Yes. na nakakasakop dyan sa Binondo, hindi ba Yes, para nagparamdam? sa kakampihan light, talakayang Pinoy, kilipudok na gulat. Hindi natinig yung ano. Katoto, hindi mo natinig yung mga tanong. Okay. Katoto, ito pong balita natin yung mga nagawang tulong ng Philippine Coast Guard na nitong makalipas na magpasabog ang mga hindi pang nakikilalang mga salarin sa lungsod ng Davao nitong nakalipas na September 2. Ang Philippine Coast Guard po ay nagdeklara ng full alert status sa security measure sa kapaligiran po ng mga pantalan sa mga pasaherong lula ng barkong pumalaot at dumaong dito, partikular na sa mga bagaheng walang nagbabantay gamit ang K9 dogs kung saan ay may ugnayan para sa port security sa pagitan ng PNP at Philippine Army na may responsibilidad na mangalap ng pagmamanman at pagsiyasat na kasalukuyang dalahin nationwide ng PCG. Ito po ay sakop ng Coast Guard District, Northern Mindanao. Kaya po kung saan ay ang responsibilidad sakop ng jurisdiction ng Maritima na may na nasa 3,175 nautical miles at 986 kilometer length ng coastline sa tatlong coastal region, 7 coastal provinces at 17 coastal municipalities at sa 2,000.22 coastal barangay sa naturang lugar ng Northern Mindanao. Iniulat ng PCG na ang floating asset nilang nakasuporta dyan ay ang isang barkong 52-meter search and rescue vessels SARB 001 na nakadaong sa port ng Makabalan, Cagayan de Oro at isang MC vessels ng BIPAR na pinamamahalaan ng mga personero ng PCG kung saan nakatalaga sa Port of Nasipit, Butuan City. At isang small craft na 311 sa Dapitan City, 4 na rubber boat at 18 aluminum boats kung saan nakakalat sa 6 na Coast Guard station sakop ng Northern Mindanao. Nag-deploy din po ng Special Operation Unit personnel at K9 handler ang working dogs
and field station personnel. Kinalat ng Special Operation Unit, personnel ng K9 handlers at working dogs and field station personnel ng Coast Guard District Northern Mindanao sa iba't ibang lugar ng Area of Responsibility na Intensified Maritime Safety Operation sa stations at substations sa lahat ng pantalan sa Northern Mindanao upang makasiguro sa kaligtasan at seguridad ng General Maritime Riding Public, to establish Passengers Assistance Center sa lahat ng pantalan sa Northern Mindanao. Yan po ang ating asa ko ito. Okay, sige. Mga katoto, pasamantalang ibabalita ng ating pag-asa kung anong kalagayan ng ating panahon. Okay, pasok. Ben Esperain. Esperesa. Okay, Ben, pasok. Hello po. Okay, Mr. Postcaster. Good afternoon po. Good afternoon, Ben. Okay. Yes, good afternoon po sa inyo. Good afternoon din po sa ating mga taga-subaybay. Okay. At sa ngayon po, nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Itong binabantayan natin na si Typhoon Freddy. Kanina pong alauna ng hapon ay namataan ito 315 kilometers northwest ng Basco, Batanes at patungo na po ito sa southeastern China. At sa ngayon po ay naasang ibababa na rin ang mga warning signal sa Batanes and Babuyan Group of Islands. Samantala, yung isa naman pong binabantayan natin na si Typhoon Hener with international name na Malakas ay nasa loob pa rin po ng PAR at namataan at 12 ng tanghali, 1,155 kilometers sa silangan ng Baler, Aurora. Naglay po nito ang hangin na 130 km per hour malapit sa gitna. May gustiness din po ito na 160 km per hour. Kumikilos pa rin po ito pa west-northwest sa bilis na 24 km per hour at hindi naman po ito magda-landfall sa ating bansa. Subalit, magdadala pa rin po ito ng mga pag-ulan sa pamamagitan ng Enhanced Southwest Monsoon or Habagat sa malaking bahagi ng Luzon and Visayas. At ang update po natin regarding kay Typhoon Hener ay mamaya po alas 5 ng hapon. Samantala, within the next 24 hours, makakaasa pa rin po ang malaking bahagi ng Luzon, gayon din ang Western Visayas, Zamboanga Peninsula ng mga pag-ulan, mga light to moderate sa susunod po na 24 oras, may kasama rin mga pagkidlat, pagkulog, at sa natitirang bahagi naman ng bansa ay bahagyang maulap na kalangitan ang maratanasan na may kasama pa rin mga isolated rain showers or thunderstorms. Mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Benison Estareja, nag-uulat. Yan po ang ating butihing forecaster na si Ben Espare. Maraming salamat, Ben, sa iyong weather report. At ngayon mga katoto, mayroon tayong konting balita tungkol sa mga laganap na ay dito sa LTO. Ang LTO ay nalisan na po ng control sa private emission testing center. Yung pong pagtitesting ng mga sasakyan bago ito ma-rehistro o ma-renew ang rehistro, yung tinatawag nating smoke emission. Dati po ay nasa ilalim ng pamamahala ng Land Transportation Office. Balit dahil sa may nagreklamo sa DNR na kay Secretary Gina Lopez na umano'y may mga anomalyang nagaganap na non-appearance na sasakyan. Kahit daw hindi i-appearance sasakyan, binibigyan ng certificate na normal lang pa nito, hindi mausok ang makina o ang tambucho na lubhang kinakailangan na matesting. Kaya bunga nito, inihayag ni Director Jer Samson
ng Investigation, Security and Law Enforcement ng Department of Transportation. Nga, matapos na maireklamo ito ni Secretary Lopez ng DNR. Ayan, mga anomalya namang binabanggit ay yung pag-aproba sa resulta na inalalabas na hindi mausok ang sasakyan sa kabila ng hindi naman dumaan talaga sa testing ng emission o smoke emission. Kaya inalisan na po ng karapatan ng Land Transportation Office sa pamamahala o sa pagkontrol sa PETC. Yun yung Private Emission Testing Center. Ngayon po ang bali na paloob na po ito sa Department of Transportation. Siya po ang binigyan ng karapatan na mga siwa sa franchising regulatory staff ng DOT. Kaya mga katoto, ang namamahala na po o nasa kontrol na po ng DOTC, Department of Transportation, ang PETC. Dito naman po sa issue ng mga survivor ng Yolanda na hanggang sa kasalukuyan hikos pa rin. Kaya ayon po sa pag-uulat sa ating nabasa rin sa pahayagan ay November 8, 2013 pa po nangyari ito nung pinsalain ng super typhoon Yolanda ang naturang bayan ng na sinasabing may mga anomalyang nangyayari dahil sa ang nagagawang bahay pa lamang ay 19,330 ang tapos. Ayon sa pag-ulat ng Social Watch Philippines ay nasa bilang na 98,393 ang hindi pa tapos. Kaya mahigit sa kalahati lang ang sa total na yan ang planong 205,128 pabahay para mga sa naturang mga survivor. Kaya aabot sa 4.1 million katao ang nawala ng tirahan o tahanan at sa halagang 1.1 million sa total na kabahayan na nasira ng naturang bagyo ay nasa 1.1 million. Mahigit sa 6,300 katao naman ang nasawi at marami pang nawawala ng lamunin ng napakalakas na bagyo at pagbaha ang naturang lugar. Ayan mga katoto, ang latest ng pangailangan na dapat masuportahan ng ating pamahalaan ng Yolanda survivor na hanggang sa kasalukuyan ay kulang pa ang tirahang pinagagawa. Hindi na nga ito po sa sinasabi ng sa nating kolumnista na si Attorney Ferdinand Rojas III. Ang pasyente po ng Philippine Orthopedic Center ay medyo masisiyahan na dahil sa ang Philippine Charity Statistics Office o PCSO ay namahagi po ng 10 milyon halaga na tulong para sa pangailangan ng gamit o anumang bagay na medisina na makakasuporta sa pasyente ng Philippine Orthopedic Center. Kaya mga katoto, pagka po nagpagamot tayo dyan o pinabibili kayo ng mga gamot, maaring pwede nyo na ireklamo o questionin yung tulong ng ating PCSO sa naturang ospital upang maiwasan yung mga anomalya dyan.
Kaya ang Philippine Orthopedic Center po ay para po doon sa mga may kapansanan o na aksidente na nabalian ng mga buto o sila po ang pinaka-eksperto rito, ang POC, Philippine Orthopedic Center. Natatanging ospital na itinayo sa mahigit na 70 taon na pala to. Na tumutulong at patuloy na nakakatulong sa mga pasyenteng may orthopedic o musculoskeletal at neuromuscular na mga sakit. Marami sa mga pasyente ng POC ay nagmula pa sa mahihirap na pamilya. Bilang isang literary hospital sa ilalim ng Department of Health, ay kinakailangan talaga dagdagan ng suporta upang magkaroon ng mga makabagong medical equipment para sa mga pasyente na dinadala rito. Ang halagang naitulong ng PCSO noong kasampuan ng Agosto ay gagamitin upang makabili ng radiographic C-arm. Ito ay makatutulong sa mga doktor na doon upang mapaghusay pa ang kanilang serbisyo sa mga pasyente. Mga katoto, malaking tulong po ang naibigay ng ating Philippine Charity Statistics Office sa naturang ospital. At hindi rin na pawala ang patuloy na pagtugis sa mga sinasabing addict po, sir. At ngayon po ay ang tinutugis naman na kalisabay ng iba pang nagaganap na pagsugpo sa kriminalidad ng droga ay ang mga taga-showbiz. Sila po ngayon ang isa sa mga tinututukan ng pansin ng ating mga otoridad upang sa gayon ay sabay-sabay na mapatahimik ang masasamang bisyong ito na nagdudulot ng malagim na krimen. Ayon po dito sa mga report ng ating kapulisan ay ang sumukong taga-showbiz personalities hindi po kakasuhan, subalit inihiling sa kanya na ituro ang pinagmumulan ng nasabing pinagbabawal na droga. Bukod po naman sa ibang bansa, isa pong ISIS leader ang napatay sa ginawang airstrike ng Amerika sa Syria. At sinasabi rito ang Estados Unidos ang naggawa ng airstrike sa Islamic State leader na si Abu Muhammad Adnani. Ito ang kinumpirma ng Pentagon matapos ilunsad ang pag-atake sa Syria noong August 30, kung saan pangunahing target ng airstrike ay ang naturang ISIS leader. Ayon kay Pentagon Press Secretary Peter Cook, ang pagkakapatay kay Adnani ay isa sa mga matagumpay na operasyon ng Amerika at mga alyadong bansa. Alyadong bansa nito kontra ISIS. Bukod sa pagiging recruiter, si Adnani ay tinagurian din bilang arkitekto ng panlabas na terrorist operation ng ISIS. Mamigit pa lang pahon itong si Adnani. Kung hindi pala napatay ito, baka patuloy ang pagre-recruit ito at saka
pamimisala sa iba't ibang panig ng bansa natin. Kaya napakaganda ng accomplishment ng Estados Unidos sa kanilang suporta dito sa Syria sa airstrike. May may tungkol naman dito po sa issue ng Jane Veloso na tinyak daw ni Presidente na Widodo na ipagpapaliban ng pagbitay ayon dito sa pahayagang Filipino Mirror, kung saan ay pinagdududahan nila ang ating Pangulo na pinayagan o pinahintulutan ng si Widodo, si Pangulong Widodo, na kung kinakailangan ipatupad ang kanilang batas ay wala siyang magagawa para pigilin ito. Ito po ay binigyan ng kritiko ng iba't ibang mga at iba't ibang issue na sinasabing bakit pinayagan o yun ang pinalalabas, pinayagan. Pero sa sinasabi naman na ang advice lang ni Digong, ni Presidente Duterte, na kung ano yung dapat na ipatupad na batas doon sa bansa nila Widodo, walang magagawa ito bilang Presidente ng Pilipinas. Kaya yung mga ibang kritiko ay pinalaki ang istorya, subalit sa totoo wala naman daw na sinabi ang gano'n ang ating Pangulo. Kaya dito lumabas sa pahayagan ngayong araw na ito na tiniyak ni President Widodo na di mo nabibitayan si Jane Veloso. Yan po ang mga naulat sa pahayagan itong huling mga balita. Hello. Bago tayo magpatuloy ay bigyan natin muna ng merienda itong ating programa sa isang komersyal ng ang bawat sugo ay kay sarap, bawat higop nyo'y malalasap, ang pagkaing hinahanap ng lahat. Mananabik ka hanggang sa huling kagat, wala kang bitin, rice all you can, parang fiesta ang treat sa atin. Laging bago ang lahat ng ihahain, chicken inasal ang sarap kainin. Mang inasal ang paborito ko, paborito mo, paborito nyo. Mang inasal ang gustong gusto ko, gustong gusto mo, gustong gusto nyo. Mang inasal ang hinahanap ko dahil sa bawat kagat, huling-huli ang sarap. Sweet, My love is right, my love is smooth. I'm in the mood. Now there's another reason to fall in love with Novelino. New Novelino Light. Same sweet taste with less calories. You'll fall for more. My love is sweet, My love is right, my love, your love. our love, Novelino, my wine and only Novelino. Drink moderately. ang mga katoto,
Nasa linya po natin ang taga MMDA na magbabalita po sa atin tungkol sa mga lugar na matraffic na hindi na dapat natin iwasan kung tayo po ay may dalang sasakyan. Dito po ang ating katoto, si Jesse Santo Domingo. Jesse, pasok. Magandang hapon po sa inyo, Sir Pasti, at sa inyong mga taga-subaybay. Narito lang po ulat trapiko sa mga oras na ito. Magsisimula po tayo dito sa kahabaan ng EDSA southbound. Magsisimula po ang masikip na usad ng dalaw trapiko dito po sa may MRT North. Tuloy-tuloy po yan hanggang EDSA Santolan northbound. Samantala, luluwag po yan pagdating ng Rochester, tuloy-tuloy hanggang Bonnie Avenue, hanggang makarating ng Guadalupe, tuloy-tuloy hanggang Bendia, ay maluwag pa rin po ang usad ng dalaw trapiko. Samantala, dito naman po sa area ng tramo, tuloy-tuloy hanggang Top Avenue, ay makakaranas na po ang ating mga motorista na katamtamang mabigat na usad ng dalaw trapiko. Ganoon na rin po ang area ng Ross Boulevard hanggang Macabagal Boulevard. Samantala, sa dako naman po ng EDSA northbound, dito po sa may area ng Macapagal Boulevard, tuloy-tuloy hanggang Magallanes Flyover, ay masikip na rin po ang usad ng daloy ng trapiko. Samantala, ang Pasay Road Arnaiz hanggang area ng Guadalupe ay masikip na rin po ang usad ng daloy ng trapiko. Ganoon na rin po ang Bonnie Avenue, tuloy-tuloy hanggang Guadix Drive, ay mabagal na rin po ang usad ng daloy ng trapiko. Samantala, luluwag lamang po yan pagdating ng Ortigas Flyover, ngunit pagbaba nito sa may White Plains, tuloy-tuloy hanggang EDSA Santolan ay mabigat na po ang usad ng daloy trapiko. Samantala, luluwag po yan pagdating ng Main Avenue, tuloy-tuloy hanggang NEPA Q-Mart. Paalala sa ating turista, ngayong araw ng Miyerkules, ipinagbabawal mga pagbiyahe ang mga plakang nagtatapos sa 5 and 6. Para sa karagdagang traffic advisory at emergency assistance, maaari lang po kayong tumawag sa MMDA Hotline 136. I-dial nyo lamang po ang numerong 136. At yan ang pinaka-latest traffic update mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base. Ito si Jesse Santo Domingo, nag-uulat. Okay, maraming salamat. MMDA Metro Base, Jesse Santo Domingo. Sana ay tandaan natin kung may dala tayong sasakyan sa mga motorista, yung mga inulat na lugar na dapat nating iwasan upang tayo'y maluwalhating makarating sa ating paroroonan at hindi maabala sa sinasabing trapiko sa mga sasakyan. Nakakalimutan ka palang batiin itong mga dapat batiin natin. Binabati ko po ang aking pamangkin na si Deos at Aileen at ng kanyang pamilya na siyang may-ari po ng Mang Inasal na sumusuporta sa atin. Sila po ay nagsimula sa branch ng Laguna hanggang sa ngayon po ay nasundan ng 2 branch sa Caloocan. Yung pong isa sa 11th Avenue, yung isa sa Kandaan. At ito pong huling nabuksan nilang branch ng Mang Inasal ay sa Paco, Manila. Kaya mga katoto, pagka masyal kayo sa mga mall o saan man shopping mall o lugar at tinamaan ng gutom, nandyan po ang masarap na manok na eat all you can na rice sa Mang Inasal. Congratulations Deos and Eileen sa inyong tagumpay na negosyo ng Mang Inasal. Andyan din po ang ating kaibigan si Alex Cusina, STH Trevino at ang kanyang pamilya. Binabati natin yan. Masugid natin tagapakinig sa ating programa sa radyo dito sa Kakampi Online sa Talakayang Pinoy. Sa isa po itong Custom Police sa Bureau of Customs. At binabati din natin ang ating butihing Customs Commissioner na si Nick Peldon. Kanya pong maayos at magandang pamamalakad sa Bureau of Customs na super higpit kung saan ay pinalibutan po ng
CCTV ang assessment ng Port of Manila at ng MICP. Sana sa buong port ng Bureau of Customs ay lagyan din tulad ng Port of Cebu, Port of Iloilo, upang sa ganun ay mapatupad yung sinasabing pagsugpo sa korupsyon. Kaya Customs Commissioner Nick Paildon, binabati ka namin sa iyong magandang pamamalakad sa Bureau of Customs. Kaya lang medyo nagkaroon ng kapintasan ng ang mga customs broker sa iyo dahil dito sa sinasabing nawalan daw sila ng karapatan doon sa transaksyon sa Bureau of Customs. Kaya dapat yan magkaunawaan kayo dahil kawawa naman itong mga broker natin kung sila'y talagang puputulan ng karapatan sa paggawa ng transaksyon o sa paghahanap buhay sa Bureau of Customs. Dahil sila po ay mga nagsunog ng kilay ng 4 na taon sa pag-aaral bilang licensed broker hanggang sa nakatapos at nag-examine pa para maging licensed broker sa PRC, Philippine Regulatory Commission. Mahirap po yung mga dinanas nila kaya sumasama ang kanilang loob dahil doon sa tagal na kanilang paghahanap buhay dyan sa Bureau of Customs. Kung ilang taon na silang naghahanap buhay dyan, gumagawa ng transaksyon, ay ilang commissioner na rin ang kanilang dinaanan. Subalit ngayon lang sa panahon nyo, Commissioner Paildon, nagkaroon ng ganitong problema. Maaari naman siguro hindi maituturing na problema kung maunawaan nila ang gusto nyong sabihin dyan. Kung totoong pinatigil sila sa transaksyon at ayon sa kanila ay binigyan nyo ng orientation seminar ang mga importer, exporter na matutunan ng dapat gawin sa pagtransaksyon sa Bureau of Customs. Sana ay magkaroon ng linaw ang hindi nyo pagkakaunawaan ng Bureau of Customs at saka ng mga samahan ng mga brokerage and tracking. And then binabati natin ang ating classmate na siya ngayong district governor ng Rotary Club International District 3810. Aming classmate na sa President 101 na si Governor Ernest Uyek ng All-Star President. Kaya din ang aming Rotary Club of Leon Quinto, Manila. Nabati natin ang aking pinsan na siya ngayong Pangulo dyan, si Rod Natividad. Kung saan ay isa namang punong guro ito sa TFAS High School sa Balot, Tondo, Manila. Kaya hindi sa ating mga kasama sa Philippine Coast Guard Auxiliary na lubhang malaking bagay at nakakatulong din tulad din ng Rotary Club International, nakakatulong sa mga dukhang pamilya, sa mga kailangan ng lugar o ng mga kalusugan. Naglalagay po ito ng volunteer medical mission na tulong sa mga mahihirap sa mga lugar na kapuspalad. Kaya tulad po ng itong sa Sabado, ang Philippine Coast Guard naman po ay nasa Masinloc, Zambales. Naglalagay din po sila ng medical mission dyan, medical, dental, and medical outreach program. Kompleto po yung kanilang mga serbisyo publiko sa ating lugar dyan. Kaya yan po ay tulong o suporta ng Philippine Coast Guard. At kanamay din po ang Philippine Coast Guard Auxiliary dyan. Kaya binabati natin ang magiting na komandant ng Philippine Coast Guard si Rear Admiral William Melad
at ang kanyang magiting na deputy rin na si Commodore Bay Ibanez. 20 sa ating MEPCOM na tumutulong sa mga oil spill sa karagatan kapag nagkaroon po ng mga lumubog na barko o na butas na mga tubo ng langis. Yan po ay Philippine Coast Guard din po ang tinatawagan dyan upang mapanatili ang kalinisan ng ating karagatan. Mga katoto, dahil po sa kapos tayo sa panahon o sa oras, ay natapos na naman po ang 2 oras nating talakayan at huntahan. Huwag po sana kayong magsasawang sumubaybay sa aming araw ng Lunes at Miyerkules. Ganito rin pong oras at himpilan. Isang panalangin bago magtapos ang ating programa. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa isang araw niyong pinahiram sa amin. Maraming salamat po sa mga biyaya ng buhay pinagkaloob ninyo sa amin sa araw-araw. Huwag po sana kayong magsawang patawarin ang aming mga kasalanan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagmamahal, pangunawa, pagtulong at paggabay sa amin. Nawa po ay basbasan po ang aming programang ito upang kami patuloy na makapaglingkod sa inyo at sa aming kapwa. Ang lahat po ay papuri at pasasalamat sa inyo. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus sa magitan po ng Inang Birheng Maria. Amen. Miyerkules po ngayon, kung malapit kayo rin sa Baclaran, nagsimba po tayo sa ating Inang Birheng Maria. At mag-ingat sa buong maghapon. God bless us always. Ito ang inyong kaibigan, Paski Natividad po, at Totong Paski kung tawagin. Nagpapaalala na tayo ay pantay-pantay sa batas ng Diyos at ng tao. Ipaglaban ng matuwid, laging alalahanin, walang tagumpay na makakamutan kapag hindi pagsusumikapan. Hasta la vista mga katoto, maraming salamat po at sana'y subaybayin nyo ang aming programa at panoorin sa Kakampi Online sa YouTube at saka sa Facebook. Mabalos. Nakita mo na ba ang mga bagay na dapat mo makita? Nagawa mo na ba ang mga bagay na dapat mong ginawa? Kalagan ng kali sa paa, limulat ka ang iyong mga mata. Kay sarap ng buhay, lalo na't alam mo kung saan papunta. May mga taong bulag kahit dilat ang mata. May mga taong tinatalian sariling kamay at paa. Problema'y tinatalikdan, salamin sa mata'y hindi makita. Kisarap ng umaga, lalo na kung ika'y gising. Tanghali maligaya kung ika'y may makakain.
pagmamahal sa buhay ay kapiling. Kay sarap ng buhay lalo na't alam mo kung saan papunta. Gising na kaibigan ko, ganda ng buhay ay nasa sayo. Ang oras daw ay ginto, kinakailangan lang pag ginamit mo. Kailan ka pa magbabago? Kailan ka pa matututo? Ang lahat ng ilog sa dagat patungo, saan ang isipan at mararating mo?